Formal nang hiniling ng kampo ni Ruby Tuason sa ombudsman na bigyan siya ng immunity o proteksyon laban sa mga reklamong may kinalaman sa pork barrel scam. Pagtitiyak ni Tuason, handa siyang isiwalat lahat ng kanyang nalalaman sa pagdinig sa Senado bukas. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Halos 12 oras ginisa ng dalawang panel ng Office of the Ombudsman si Ruby Tuason hanggang alas 10 kagabi. Sa clarificatory hearing, ipinadetalye raw kay Tuason ang kanyang sinumpaang salaysay. It was more of the details on her specific responses to the sworn statement. I can only confirm the nature of today's proceedings, but I cannot disclose whatever has been discussed. Wala pang desisyon ng ombudsman kung pagbibigyan ang hiling ng kampo ni Tuason na maging ganap na state witness. Formal na ring hiniling ng kampo ni Tuason na bigyan siya ng immunity o proteksyon laban sa mga reklamong may kinalaman sa pork barrel scam. Pagtitiyak ng kampo ni Tuason, handa siyang isiwalat ang lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa pork barrel scam sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Mahalaga raw ang testimonya ni Tuason dahil siya ang sinasabing direktang nag-abot kay Senador Jinggoy Estrada ng kickback mula sa Priority Development Assistance Fund o PDAF. Gayon din kay Senador Juan Ponce Enrile sa pamamagitan ng kanyang Chief of Staff noong si Attorney Gigi Reyes. She can narrate how it was done, where it was done, and under what circumstances it was done. Kasi sabi niya meron siyang direct contact. This will be no holds barred in the spirit of transparency, openness. Pero si Estrada, hindi raw nababahala sa paglantad ni Tuason. No, go ahead. I'm unfazed. Of course, she's going to fabricate stories already for the public to believe. And this is all trial by publicity. Tumanggi magpa-unlock ng panayam si Enrile. Pero tulad ni Estrada, nauna na niyang itinangging tumanggap siya ng pera mula sa PDAF na inilagak sa NBO ni Janet Lim Napoles. Bukod kay Tuason, dadalo rin sa pagdinig ang mga whistleblower na sina Ben Hurloy, Merlina Sunyas at Marina Sula na nauna ng tumestigo sa komite. Para kung pwede ma-compare natin yung sinabi ng isa at sinabi ng isa, para at least magkakaroon ng malinaw na corroboration o pagkakatugma ng mga testimonies nila. Hindi raw dadalo sa pagdinig sina Estrada at Enrile. Giit ni Estrada, niluluto raw ng gobyerno ang mga ebidensya para madiin siya sa pork barrel scam. May nabanggit na daw na Special Allotment Release Order o SARO number si Tuason sa kanyang sinumpaang salaysay. Pero ayon kay Estrada, wala raw alam na SARO number si Tuason. Tingin ng senador, isinusubo lang daw ng gobyerno kay Tuason ang mga impormasyong sasabihin niya, partikular ang pagtutugma umano ng halaga upang umabot sa plunder threshold na 50 million pesos ang iaakusa nilang binulsa ni Estrada. Ngayon, may lumabas na bagong ledger si Ruby. Si Tita Ruby. Wala naman ledger yun. Ngayon, gumawa na siya ng ledger para lang magtali yung figures. My goodness naman. Oh, of course, niluluto. This was well orchestrated. Simula nung pumunta yung mga NBI sa I presume that they fed the stories to Mrs. Tuason. Wala pang reaksyon ng kampo ni Naloy at Tuason, gayon din ang gobyerno sa pahayag na ito ni Estrada. Mav Gonzalez, GMA News.